Good day! Ngayon po ibibigay natin ang mga latest updates sa PBR Force 2025. Ngayon yung October 17, 2025. Kaya tapusin nyo ang video dahil kasali dito ang pagbibigay natin ng latest team standing, game schedule, game result at syempre mga latest update. Lalong-lalo pa sino-sino nga ba ang nangunguna o individual stats na pwede makakuha ng award pagkatapos ng conference na ito. At bigyan natin ng konting preview ang magiging laban sa October 18 na sunod nilang paghaharap-harap o anong team kaya magharap-harap. Kaya before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bonggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Guys, medyo bumaba ang aking views. Please pa-share, pa-like, and pa-comment naman para bumalik na. At ngayon nga, syempre unahin po muna natin ang game result kahapon. Narito po ang mga nanalo. Sa unang laban nga ay nanalo nga ang Farm Fresh in 3 straight sets kontra sa Signal sa scores na 25-19, 25-20 at 25-16. Player of the game ay si Tricia Tubo na may 21 points. Samantalang sa laban naman ng Capital One versus NX Lead, nanalo ang Capital One sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-20, 23-25, 27-25 at 25-12. At player of the game ay si Baychenko na may 39 points. Samantalang sa laban naman ng PLDT versus Chocomucho, nanalo nga itong PLDT sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-21, 25-20 at 25-19. Player of the game nga dito ay itong si Davison na may 19 points. Ay nagis nabigyan na po natin ang game result kahapon. Bigyan natin ng konting review. Sa unang laban nga sa laban ng Farm Fresh versus Signal, ginulat ang lahat ng Farm Fresh nang matalo nila ang isa sa mga veterans team o talagang malakas sa team sa PBL na Signal in 3 straight sets. Grabe talaga kasi ang nadagdag sa Farm Fresh ay malalakas at veterans player na lalo nagpalakas sa kanila sa manparang import. Samantalang ang Signal naman na alam naman nating dating malakas ay talaga naman kinulang para maitawid at may panalo ang larong ito. Ngunit alam naman nating babawi ito, kaya good luck na lang. Samantalang sa laban naman ng Solar Spikers versus NX Lead, pinatunayan ng Capital One na kayang-kaya nila makipagsabayan ulit, lalong-lalo na si Micaela Belen. Grabe. Samantalang ang NX Lead ay kinulang din, ngunit may times na dikit ang score kagaya na lamang ng second and third set. Ngunit pagdating sa fourth set ay talagang pinanghina na sila ng loob, kaya tiyak na babaw ito next game. Samantalang sa tapatan naman ng PLDT versus Chocomucho ay talagang ginilangan talaga ng PLDT. Dikit naman ang score kahit papano at hindi tampak, ngunit kinulang lang. Masasabi nga natin mas lamang talaga ang PLDT sa CMFT pagdating sa offense, defense at blockings, ngunit nakakasabay naman at nakapaglaro na rin ang import ng Chocomucho na nangangapa para tiyak na babawi next game. Kaya syempre congratulations pa rin dahil maganda ang laban ng 3 games kahapon. Ngayon naman ibibigay natin ang latest team standing sa kanila. Ano-anong team na nangunguna? Narito po. Sa Pool A nga ay nangunguna ang Farm Fresh, PLDT, Capital One, Chocomucho, NX Lead at Signal. Sa Pool B naman nangunguna ang Sauce Coffee, Akari Chargers, Creamline, Petrogas, Charitigo at Caliris. Ito nga ay galing sa website ng PVL. At tiyak na mababago pa to sa mga susunod na laban. Syempre babawi ang ibang team at malay natin mas lalong umangat ang nasa top teams. Kaya good luck na lamang sa mga teams na nandito. At nabigay na nga natin ang team standing. Ngayon naman ay ibibigay natin ang schedule na magaganap ngayong October 18, 2025. Saan ang venue at saan mapapanood. Narito po ang mga teams. October 18, 2025 game schedule na magaganap ang venue sa Capital Arena, Ilagan City. Unang maghaharap ay ang Petrogas Angels versus Charity Crossovers 4 p.m. at susundan naman ito 6:30 p.m. ng Kremlin Cool Smashers versus Caliris Tower High Risers at same venue. At mapapanood nyo ito sa Pilipinas Live at Signal apps. I-download nyo at mag-register. Meron din po itong free sa ppl.ph live at meron din po sa cable na channel na One Sports or One Sports Plus. Kaya syempre abang-abang na.
At ngayon naman syempre ibibigay natin ang individual stats kung saan sino-sino na nga ba ang nangunguna o di naman kaya posibleng makakuha ng award pagkatapos ng conference na ito. Narito po ang mga players o top players. Sa best scorers nga nangunguna si Baychenko, Ana, Helen, Squan, Michem, Davison, Van Siegel, Bastista, Permentilla at Martinez. Kung ating makikita, halo ang imports at syempre local players. Grabe. At talaga namang narito po ang best spikers naman. Nangunguna si Tubo, Baychenko, Diver, Helen, Van Siegel, Michem, Belen, Squan, Davison at Permentilla. Sa best blockers naman nangunguna si Davison, Anastasia, Squan, Madayag, Palomata, Kim Kennedy, Helen, Domingo Robles at Baychenko. Best servers naman nangunguna si Suyod, si Helen, Van Siegel, Maraginot, Asis Negrito, Nuna Cruz, Baychenko at Ana Tibier. Samantalang sa best receivers naman nangunguna si Ponce Katindig, Bertolano, Baychenko, Helen, Erowa, Diver, Molde, Permentilla at Davison. Best diggers nangunguna si Ponce Arado, Katindig Don, si Hasareno, Bertolano, Erowa, Belen, Timpiatura at Molde. Best setters naman nangunguna si Robens Hardy, Mondoñedo, Fajardo, Tolinada, Kayuna, Maraginot, Wong, Alba, Nabor at Sinigrito. Ngayon naman syempre ibigay natin ang mga latest update kung saan mga naganap kahapon at iba pang magaganap. Nakikita na nga natin ngayon ang mga malalakas na import kung saan makikita rin natin ang medyo mababa pa rin ang performance at mali natin sa mga susunod na laban ay makabawi pa sila. Para sa inyo guys, sino ang top 3 best import ngayon? I-comment nyo na yun sa baba. Nakakagulat din ang kaganapan kahapon, especially sa laro ng PLDT at Choco Mucho at munti kang nang ma-injured na malala itong si Dina Wong. Well, buti na lang ay nakabalik siya agad at nakapaglaro pa, kaya naman hindi seryoso ang kanyang injury. Alam naman natin kasing marami siyang fans at talagang sumusuporta sa kanya, kaya naman syempre pag nawala siya sa team o hindi makapaglaro ay malaking kabawasan, lalong lalo papas niya ang mga spikers niya kumpara kay Andaya. Ganun pa man ay talagang makapaglalaro pa siya next. Ngayon naman ay tignan natin itong ang standing sa Pool A at Pool B. Kitang-kita talagang palaban ngayon ang Farm Fresh. Ganun pa man ang PLDT ay malakas pa rin. Ang Choco Mucho ay okay naman ngunit kinukulang pa. Samantalang ang Capital One ay kaya pang humabol. NLEX LED ganun pa rin, medyo mababa ang laro. At ang Signal naman ay talaga namang mukhang hindi sa kanila ang conference na ito. Paano na kaya? Well, sa Sauce Coffee naman sa Pool B, naunguna sila. Grabe, lumakas talaga ang team na to. Ngunit hindi pa nila nakakaharap ang ibang malalakas na team. Ang Akari ay gayon din. At natalo pa nga ang Creamline dahil sa lakas ng import nila. Samantalang ang Creamline naman ay kayang-kaya pang humabol. Natalo lang sila ng Akari sa loob ng 5 sets. Petrogas, kahit may MJ Phillips, Brook Van Siegel at itong ang kanilang import ay dinalo sila ng Creamline. Pwede pa itong makabawi dahil nga mga galing ang players. Ang Charitigo ay may 2 talo na rin kasama ng Galleries. Medyo hindi para sa kanila ang conference na ito, ngunit malay natin. Kaya guys, anong sa inyo rin? Kung ganoon pa man i-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.